So, ang flight naman natin is 7:40. So, meron pa tayong 3 hours and a half, no? So, hindi lang pala ako yung uuwi, no? Kasama natin si G. Magandang araw po. Ngayong araw, pauwi tayo ng Pilipinas. Mamaya pa naman yung biyahe, 7:40 PM Japan time. Ang dating naman sa Pilipinas, 11:40 Philippine time. Ayan, time check po 9 AM ng umaga. Bago bumiyahe ng airport, may mga asikasuhin lang muna ako. Papunta ako ngayon ng Daiso, drugstore, saka Kain's Home. Ayan. Buti na lang talaga maganda panahon ngayon. Hindi mahangin. Kasi naalala ko yung last time na biyahe namin. And from Taiwan to Japan, grabe, halos tinulog na lang talaga namin yung biyahe. Kasi naman halos buong biyahe namin, maalog yung eroplano. Napapahawak kamay na lang kami ni Aya talaga. Sakto naman na madaling araw yung biyahe namin from Taiwan to Japan. Kaya ayun, buti na lang nakatulog na lang kami. Dito na po pala tayo sa Daiso. Yan, pasok na tayo sa Daiso. May mga seedlings ding na bibili rito, mga gulay, saka mga bulaklak. Yan, may gulay. 2 piraso, 100 yen lang. May pipino, may okra, may carrots, like kung asparagus, may pechay din, Parang gusto ko rin ng pechay na ganito, Pasok muna tayo sa loob. Medyo nagkakaproblema din kasi ako dun sa mga tinanim kong gulay. Kasi nabanggit ko nga sa inyo, first time ko magtanim. Kaya alam kong siguradong mayroong mga pagkakamali akong magagawa. Yung katulad nung hindi ako nakapaglagay daw ng kapitan nung kamatis. Tapos parang maglagay daw ako nung kapitan ng kamatis kasi kailangan daw may kakapitan yung kamatis. Pati yung ating pipino. Dito tayo sa outdoor section. Mayroong mga pot dito. Meron ding mga ayan, meron mga ganito. Ito sa tingin ko kailangan ko to para sa pipino. Tapos may isa pala akong nakalimutang ilagay. So kailangan daw pala talaga lagyan natin ng fertilizer. Yun nga lang, hindi ko alam kung alin dito yun. Hindi na pala ako dadaan ng Kain's Home pala. Kasi nabili ko na yung fertilizer. Meron din pala rito sa Daiso. Balik na ako sa bahay. Dito na tayo sa bahay. Ito na yung binili kong gagamitin para doon sa mga tanim natin. Tapos, pasok muna natin to. Tara, punta na tayo dun sa likod ng mga tanim natin. Yung fertilizer natin, saka yung mga pangtukod natin dito. Dilagan ko muna sila. Yung vlog natin, ayan, last time po kasi nagtanim tayo ng mga gulay dito. Ayan, merong talong. Ito, talong to. Ito naman kamatis natin, lumalaki na. Ito yung strawberry. Tapos, ito talong ulit ito. Ayan, bell pepper. Okra. Tapos yan yung mga natin, Ito naman yung namatay na yung yung isang pipino.
Itong ano ko naman, yung pakwan, parang mamamatay din. Nabanggit ko sa inyo na first time ko kasi magtatanim. Hindi ko talaga alam kung paano talaga yung tamang pagtatanim. Basta may nakita lang ako dito sa likod natin na pwedeng pagtaniman. Sabi ko na-excite talaga ako kasi gusto ko sana matuto talaga ako magtanim. Lalong-lalo na yung mga gulay kasi para ba hindi na kailangan bumili pa sa mga supermarket. May sarili kang tanim na aanin. Ayan. So ang problema lang po talaga, hindi ko talaga nakalakihan din na magtanim. So yun nga, bumili na lang po ako ng mga halaman na pwedeng itanim dito, yung mga gulay. Kaya lang, yun nga, mukhang may mga pagkakamali ako. Sabi ko nga, pag may nakita kayong mali po dun sa ginawa ko dito sa mga tanim ko, comment nyo lang po. So last time nga yun, ang dami nag-comment na marami akong kulang na nagawa. Katulad nung paglalagay ng mga nito. Ito. Para sa mga natin, gulay natin, katulad nung cucumber, ayan yung pipino. Sabi nga nila pwede ko naman daw ilagay dun banda yung pipino para doon na lang kumapit sa bakod. Kaya lang hindi ko alam kung advisable pa rin na ilipat ko sila since nakalagay na sila sa lupa. Baka mamatay lang lalo. Ito nga, disappointed na nga rin talaga ako kasi yung isang pipino ko namatay na. Ito parang nagsusurvive na lang din. Ayan. So nag-search tayo na putol-putulin daw pala yung ibang parts ng halaman kasi nagkakaagawan sila ng nutrients. Ayan, katulad nitong kamatis, parang kailangan putulin ko yung ibang parts ng halaman. So itong naso, ayan tumutubo na yung talong. Medyo tumutubo na rin itong talong. Hindi ko alam kung dapat ko bang putulin yung ibang parts din ng halaman nito para hindi sila maagawan ng nutrients. So lagyan ko muna ng tungkod tong mga talong natin saka yung pipino. Sa mga na-search ko, parang ganito rin yung ginamit nila para makaangat yung mga pipino. Okay. Pero kung may nakita pa kayong mga mali kong nagawa, ayan, pa-comment na lang po para magawa natin paunti-unti ng tama. Tapos putol-putulin ko lang din yung mga ibang halaman. Sabi parang sa yung mga ilalim na dahon daw ang puputulin eh. Nakukuha daw yung nutrients ng mga dahon sa ilalim. So hindi siya lumalaki. Natuwa ako dito sa natin sa talong natin. Ayan. So yung talong natin mayroon na siyang nakaabang, parang tumutubo na yung talong. Pati rin tong ating kamatis kasi namumulaklak na siya eh. So kailangan bawasan ng dahon sa ilalim. Okay. Para may pagkapitan sila. Bigyan natin siya ng makakapitan. So sa problema sa lugar namin dito, sobrang lakas ng hangin. Kasi nga wala nang bundok dito. So open area, mahangin, sobrang mahangin. Ayan. Lagyan na rin natin ng fertilizer. Ayan, lagyan ko lang ng fertilizer yung gilid. Ayan, makakatulong daw yun. Ito yung itsura niya.
Ayan. Yung ito sa inyo. Ito yung pakwan natin eh. Sana mapatuha. Mukhang medyo ano na siya eh. Bumibigay na siya eh. Sana makatulong ito. Ayan. Please mag-survive kayo. Expected ko rin naman na medyo papalpak din talaga. Pero yun nga, kung hindi ka magkakamali, hindi ka matututo sa isang bagay, at least sinubukan natin. Ayan, lagyan lang natin. Sabi, hukay lang daw sa gilid. Gilid lang. Tapos, lagyan lang natin ito, fertilizer. Tapos, paunan natin yan. Ayan. Fertilizer dito. Ayan. Okay. Ayan, kaya natin yan. Survive kayo. Okay. Araw-araw nidiligan ni Yuna Chang to. Siya yung katulong ko laging nagdidilig nito. Kaya alam ko magiging masaya si Yuna Chang pag napatubo natin to o napabunga natin ito. Lalo na itong ichigo na favorite niya. Ayan. So sabi naman wag daw masyadong lunurin sa tubig. So at least lang once a day. Tapos yan, hininaan ko na po yung daloy ng tubig mula sa dito. Kasi last time medyo malakas yung daloy ng tubig natin eh. Napo-force masyado yung mga halaman. Lord, please, bigyan nyo kami ng masaganang gulay. So ayan, bago nga tayo bumiyahe sa Pilipinas, ayan. Sinigurado natin safe na ang mga gulay natin dyan. Si Yuna Chang na bahala dyan kasi everyday talaga siya nagdidilig ng mga halaman natin sa likod. Time check 11 AM. So kailangan 12:30 makalabas na tayo dito sa bahay. Ingat ha. Ingat, wala akong nakalimutan doon, no? Arigato, ingat Mala. See you next week. Love you. Time check 12:45. Dito na sa train station. 12:51 darating na yung train. Mula rito hanggang Narita Terminal 2, 3:29 PM. So ang flight naman natin is 7:40. So meron pa tayong 3 hours and a half, no? So hindi lang pala ako yung uuwi, no? Kasama natin si G. Very good na siya, oh. Nagbubuhat na siya ng maleta ngayon. Nandito na nga pala tayo sa Pilipinas. Nasundo na rin tayo. Ayan. Good morning. Good morning po. Ayan, dito na kami sa Heya Stay. Ayan, kagabi nga dito tayo nag-stay sa Heya Stay. Yes. Ayan. Sila Emil lang nagsundo sa atin from airport. Kung gusto mo mapilan Japan, sa Heste ka na. Di ba? Ayan. Ito yung tsura nung room natin dito sa ano. Ito yung lagi natin pinag-i-stayan pag nasa Pilipinas tayo. Ayan. Japan style Airbnb. Dito yan sa Mandaluyong. Mandalorian. Ayan. Pero pa-check out na rin kami ngayon, no? Kaya nag-aayos-ayos na rin. Balik na tayo ng Bulacan. Ayan. Pakita ko sa inyo yung labas ng ating Airbnb. Ayan. Nasa pool view tayo. Tapos pwede nyo rin ma-access yan
kapag nag-stay kayo dito. Adult na swimming pool. Meron ding pang kids. Ayun, nandun yung pang kids. Ayan, nasa Tower 4 tayo. Tower 4. Good for 4 packs yung ating staycation. Ayan, meron tayong queen size bed. Tapos meron din tayong sofa bed. Ayan, may sofa bed din tayo dyan na Good for 2 person. good for 2 person yan. So, pang-apat na tao lahat. Ayan. Ayan nga, so pa-check out na kami dito sa Daya Stay. And bago kami pumunta o bumalik ng Bulacan, dadaan muna kami ngayon ng Academic Istanbul Hair Clinic. Ayan, para sa PRP ng ating hair transplant. Ayan. So, update ko na rin po kayo, no? Ayan, marami kasi nagtatanong kung ano daw yung update ng ating hair transplant. Ayan, kasi napapansin niyo po na lagi tayong nakakap ngayon. Nagpa-hair transplant tayo 2 months ago na po yung hair transplant. So, as of now po kasi nasa shedding stage na po siya. Naglalagas na po uli yung mga buhok. Isa talaga sa proseso ng hair transplant po kasi yung paglalagas uli ng buhok. Pagdadaanan talaga yung shedding stage from 2 months, 3 months, hanggang 4 months. Ayan. Nasa shedding stage po. So, nalagas po lahat ng buhok uli. Pero pagdating po ng pang 4th month, 5th, 6th, 7th, 8th, ayan, andyan na po tutubo uli yung buhok. Kasi, nalagas man po yung buhok, hindi po maalis yung roots nung buhok. Tutubo uli siya after 4 months, 5th month, ayan. Pang 4th month, pang 5th month, 6 months, ayan. Tapos, makikita yung full result talaga is after 1 year na po. No? Na talagang may buhok na talaga. Kaya, yun. Kaya nakakapo ako kasi unang-una, bawal po na maarawan sa labas ang hair transplant. Ayan. So, bawal po maarawan. Tapos, sabi kasi ng doktor, wag daw paarawan sa labas. No? Ma-irritate yung scalp. Tapos, magkakaproblema pa. Ayan. Tapos, may mga nag-message po sa akin, saan daw po ako nagpagawa ng hair transplant. Ayan. Dito po yan sa Academic Istanbul Hair Clinic. Tapos, pwede nyo pong makontak si Miss Rhea. Ito po yung number niya. Or kaya si Miss Karen. Ito po yung number nila. Ayan. Ngayon ngayong araw nga po, pupunta muna ako doon sa clinic for PRP. Ayan. Bago tayo bumalik ng Bulacan. Yeah. Ay! Ayan. Good morning po. Anong gusto mo? Ayan. Dito na kami sa Malolos, Bulacan. Kain muna kami dito ng tanghalian. Yes, po. Dami talagang bumibili rito eh, no? Nagsasalin pa rin nagsasalin. Nauubos pa yung isang kaldero na ganyan. Dami nilang customer. Bacho. Ayan, order natin, no? Dinuguan. Ayan, kare-kare na may bagong, saka fish. Ay na. Katawan niya. Dinuguan. My favorite. Kare-kare. Kapri sa bawah mo. Welcome back. Init. Ang init na, no? Ang init na sa Bulacan. Ayan. Ang init na sa Pinas. Ayan, dito na tayo sa bahay. Balik na tayo. Caution, you are under surveillance. Caution, you are under surveillance. Caution, you are under surveillance.
Mating na yung bubble wrap. Ready na, ready na. Yan, dumating na yung bubble wrap natin, oh. Ready na tayo magbalit ng mga order nyo. Para bukas, saka sa susunod na araw. Magkanda ubusan na yung mga barley Ayan, team mo. yung barley natin, nag-post lang ako na isang araw. Ngayon, naka-sold out na kami. Napakaganda ng barley natin, na yung Japan product na barley natin. Kaya nagpa-reserve agad sila, nagbayad agad sila para sure na sa kanila agad yung barley natin. Oh, Yan, okay. in just one day, naubos agad yun ha. Ilang Na-reserve box agad, yung ah. nabili? 25 25 box agad bucks? yun Grabe. naubos in just one day lang. Kaya sa mga gusto pang bumili ng barley, ayan, kung gusto yung pa-reserve, ayan, kuwagad kayo, message agad kayo Oo, para next. hindi kayo maubusan. Ayan. Tapos may mga Japan products din tayo. Kaya dito, tapos, oh. beside the barley, may mga Japan product pa tayong ibang product pa yung mga mask, Ito. Pelican soap, Pelican lotion, collagen, vitamin C, Skincare chocolate. sunscreen, chocolate, noodles, ayan, marami pa tayong iba. Basta check nyo lang yung JPN Vlogs Special Store. Ayan, nandun lahat. Everyday may mga post kami doon bagong product. Ayan. Ayan, oh, at tatawag dito. Di ba kanina pinakutok sa inyo yung bubble wrap natin pang balot. Ayan. Nabalot na namin ngayon. Natapos na namin lahat yung batch ng nag-order. Ayan, maraming salamat po sa mga nag-order at nagtitiwala kay JPN Vlogs Japan official store. Pinoy Vlogs official store. Ayan. Dito yung legit na Japan product na nagtitrending lagi sa Japan. Yan, tulad ng nabayan mo pa ng ating mga cream. Ano naman yan? Pangmata. Eto, 'di ba? Magkakaroon tayo ng wrinkles ng Pag fine nagkakaedad line na, dito, ganun. Nagkakaedad ka. Eto, yung cream na pang wrinkles. So matatanggal yung wrinkles ko dyan. Yes, hindi dito sa wrinkles. Ito yung magandang ka-partner din nitong eye patch natin. Yung Panda Cream na tinatawag. Yung mga itim na eye bag natin. Ganun. Kaya pala siya tinawag na panda. Kasi yung mga itim na nakapalibot So hindi ka na mata. magiging panda niyan pag meron ka niyan. Oo, isa ka ng polar bear. Polar bear. Ano yan? Ayan yung mga Bakit nahihirapan. parang hugis ano yan? Ayan, kasi kaya hugis siya ganitong parang butt Oh. area natin. Oh. Kasi ang pinapaputi nito, yung mga butt area mo na Oh, kaya pala ang puti. Hindi pala. Sorry. ang tawag dito, na may itim at nahihirapan kang paputiin. Oh. Meron tayong isang customer na nagamit niya sa mukha. Ayan na, wag nung gagamitin sa mukha to kasi meron tong scrub na medyo magaspa. Baka nalito siya, kala niya. Sabi ko po sa wag mo lang gagawin, pero lang kung mukha kang pa. Hindi, joke lang. Yan. Tapos ito, Ano yan? itong lotion na to, pang whole body lotion. Ha? So partner ng Pelican Soap yan. Yes, ito yung napakagandang partner ng Pelican product. At lalo-lalo na yung may mga bakni sa likod. Oh. Yan. Napakaganda nito. Anong bakni? Yung tagyawat sa likod. Bakni ba tawag doon? Oo, bakni. Ito yung tagyawat sa likod. Ito, napakagandang Pampakinis. lotion. Pampakinis, pampatanggal ng mga nangitim. Oh. Tapos yung lalabanan niya yung pagtubo ng tagyawat mo sa likod. Hindi lang sa likod, pang buong katawan. Siko, singit, Oh. bikini line. Okay. Saka yung mga dead skin mo sa katawan. Yan pala yung sikat na body lotion ng Pelican. Yes. Okay. Yan, dalawa na yan. Okay, now we know. Yes. Ayan, ano yan? Ayan, ito napakaganda nito lalo sa mga sumasakit lagi ang puso, lalo yung mga nagkakaroon. O hindi lang sa puso, pwede rin siya sa mga kasukasuan na masakit. Nag-iinit siya ng 40 degrees. Ayan, Oh. sobrang init ha. Naglalas yung init niya ng 5 to 8 hours. So, Alam ko yan, napakaganda. hindi mo pwedeng i-directly sa skin mo. Yes, kasi No. sa sobrang init niya, parang merong damit muna bagong siya idikit. So sa damit mo siya ididikit. Oo, kasi Na ilalapat sobrang mo lang init sa niya. skin mo, okay. So yung sakit ng puson mo, lalo pag meron yung mga babae. Ayan, Ay, ito. bagay na bagay sa mga asawa natin yan. Yes. Diba, pag may isang babae, mainit ang ulo, Ay, tapalan mo nito. Kung ayaw nilang uminit ang ulo nila sa asawa nila, yan na lang. Tapalan nito. Hindi mo na kailangan uminom ng kahit anong gamot. Ito na lang pwede. Ah. Tapos kung mawala na yung sakit ng tiyan mo, mainit pa, itapal mo sa balikat mong masakit dahil Oh? sa mister mong hindi kami namasahe. Tapos yung balakang sa pwede balikat, balakang. kahit saan pwede mo siyang Oh. gamitin, hindi lang sa puson. Ayan.
So sobrang ganda nitong product na to. Very useful ano. Very useful nito. Ayan. Sabi niya. Ano? Tapos kung merong mga product naman kayo na gusto na wala sa atin, hindi available sa store natin, pwede nyo i-message sa atin, bigyan kami ng picture, ng details about the product. Ayan. Susubukan namin hanapin kung meron dun sa lugar kung nasaan si JP Vlogs. Ayan. Yan, dito kami ngayon sa 7-Eleven. Meron tayong bibisitahin dito. Si Tito Joshua. Dito siya nag-work kasi. Wala makita tayo. Ay, si Joshua oh. Ipag ah. Sipag ah. Hello po. Ito lang sa inyo, ma'am. Magkano po yan? Yes, ma'am. Thank you. You want to, ma'am? Ma'am, bali 120 lang po ito. 120. Sipag Joshua natin oh. Bali 371 yung split. Sing ako eh. Makapos. Kahapon ka? Hanggang oras ka? Alas 10. Hanggang 10. Ano pong bestseller nyo? Sarap na lahat dito. Iyo ko yan. Yung ano. Rambo. Ano ka ba? Ay, mag-milo ano lang. Ito Diyos. Ayun o. I-store ko pa si Diyos. Hi, kain na tayo. Ay, nagluto si mama ng ano. Bagoong. Ayan, tapos kumuha sila ng mangga kanina. Nilagyan ni mama ng sibuyas saka ng kamatis. Tapos yung paborito kong isda ngayon dito sa Pilipinas. Itong pampano. Ayan, kain tayo. Kain tayo ma. Sige, thank you. Tapos na ako. Tubig, sobrang No? Sobrang init.